Ang nakaraan. Labis ang galit ni Vivian kay Mitch dahil sa pagtanggi nito kay Derek na isang mayamang lalaki. Pero nakapagdesisyon na ang babae na kailangan niyang bitawan ang binatang hindi naman ito tunay na minamahal. Matapos ng kanilang pag-uusap ng ina ay umalis na rin at ilang minuto lamang nakalipas ay dumating din itong si Jared. Nakita niya na si Mitch ay umiiyak. Ano bang nangyari, Mitch? Bakit ka umiyak? Hindi bagay sa ganda mo na may luwang dumadaloy sa iyong mga mata. Wala lang to, sir. May naalala lang ako na masamang pangyayari at hindi ko makalimutan. Sabihin mo sa akin, baka makatulong ko sa iyo. Sir Jared, may sasabihin ako sa iyo. Alam niyo, 5 years ago, dinala ako sa ospital dahil manganganak ako noon. Pero ang masaklap, may masamang balita. Hindi ko man lang nasilayan ang kambal kong mga anak. Ang sabi ni Mami, wala na itong buhay noon na inilabas. Kaya sobrang sakit sa akin. Mabuti po kayo, sir. Kahit wala na ang tunay na mami ni Sam at Justin, maayos niyo siyang napalaki. Kung totoosin nga, halos magkaedad lang sila ng mga anak ko. Labis naman ang pagkagulat ni Jared sa kanyang nalaman. Isang ganap na sanang ina itong si Mitch pero pinagkait pa ng tadhana. Mitch, alam ba ito ng asawa mo? Sir, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, wala akong asawa o boyfriend man lang. Pero paano ito nangyari kung wala kang asawa o nobyo? Sir, meron kasi nangyari sa akin noon habang kasama ko ang mga kaibigan ko sa isang party. Sa sobrang kampante ko noon, hindi ko namalayan na nalasing na pala ako. Pero ang masaklap nito ay iniwan nila ako. Kaya kahit lasing na ako noon, pinilit kong makalabas na naturang lugar at pumasok sa isang madilim na kwarto at doon ako nakatulog. Pero pagising ko kinabukasan, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin at wala akong naalala. Pwera na lang sa masakit ang aking katawan. Mula noon, hindi na ako nakisama pa sa mga taong nagpahamak sa akin. Ilang buwan ang nakalipas, nagalit sa akin ang mami ko dahil nalaman namin na nagdadalang tao pala ako. Hindi ko alam kung sino ang lalaking naglampastangan sa akin. Kaya ako sinisisi ng mami sa lahat. Gusto niyang ipalaglag ko ang bata. Pero natakot ako. Mas gugustuhin ko pang alagaan ito dahil wala naman itong kinalaman sa mga pangyayaring iyon. Mitch, hindi ko alam kung bakit mo ito nakayanan. Lahat ng mga dinanas mo. Sir, hindi ko rin alam. Pero isa lang ang masasabi ko. Lalo na noong nakilala ko ang mga anak niyo. Sobrang saya ko sa tuwing makasama ko silang dalawa. Siguro dahil kambal din ang mga anak ko noon at nangungulila lamang ako sa kanila. Alam mo, Mitch, may sabihin din ako sa iyo. Sina Sam at Justin, hindi ko talaga sila tunay na anak. Katulad ng kwento mo 5 years ago, habang nakasakay ko noon sa sasakyan ko, napansin ko ang isang malaking basket sa may gilid ng kalsada na gumagalaw at na-curious ako kaya naman ay puminto ako at lapitan ko. 2 bata pa lang nasa loob nito. Hindi ko alam kung ano ang rason ng kanilang mga magulang kung bakit nila ito inabandona. Hindi ko naman pwedeng iwan sila ng ganun na lamang. Kaya dinala ko sila sa bahay. Balak ko sanang ihatid sila sa social welfare pero parang ayaw ko. Gusto ko silang alagaan at mabigyan ng sapat na atensyon. Ngunit may bumubulong sa akin na talagang gawin ko yun at huwag silang pabayaan. Kaya ngayon heto, sobrang saya ko dahil sila ang nabigay sa akin ng inspirasyon sa buhay. Nako sir, wala pa akong masasabi sa inyo. Oh, nandito na pala sina Sam at Justin. Mitch, kailangan manatili tong lihim ha. Tsaka mula ngayon, Jared ang tawag mo sa akin, okay? Kung ganun, okay. Jared, ikaw ang bahala. Daddy, Mami, mabuti naman po at 2 kayo nandito. Oo naman Sam, Justin. Di ba nangako ko sa inyo kanina na mamasyal tayo ngayon? Tayong lahat. Wow, sana tuloy-tuloy na to, Mami, Daddy.
Happy forever. Sad naman nitong si Justin. Nagtungo na nga sila sa mga lugar na magandang pasyalan. Para kay Jared, kitang-kita niya kung gaano kasaya nitong si Mitch sa kabila ng mga nakatagong masamang pangyayari noon sa buhay nito. Matapos na kanilang pumamasyal ay kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Mami, masaya ka ba na nakilala mo kami? Oo naman, Sam. Kayo ang napapasaya sa akin araw-araw. So, paano mga anak? Pwede naman tayong umuwi. Masaya ako dahil nakita ko rin kayong masaya. Dad, sobrang saya namin dahil naglaan ka ng oras para sa amin talaga. Matapos nilang kumain ay umalis na rin silang lahat. Ngunit habang pauwi na sila sa kanilang bahay ay nagkaroon ng masamang pangyayari. Bigla na lamang nasuka ang kambal at hindi alam ni Mitch kung ano ang naging sanhi nito. Jared, dalhin natin sila sa ospital. Wala naman silang ibang nakain eh. Sige Mitch, tara na, ngayon na mismo. Mami, Daddy, nahilo po kami ni Justin. Tulungan mo kami. Baby, pupunta na tayo sa ospital. Tiis-tiis lang kayo. Sam, Justin, magpakatatag kayo. Malapit na tayo sa ospital. Mas pinabilisan pa ni Jared ang papatakbo ng sasakyan hanggang sa nakarating na sila sa ospital. Dinala agad ang kambal sa may emergency room. Mister, ano nangyari sa kanila? Doc, bigla na lamang silang nasuka at nahilo. Gawin niyo po ang lahat sa kanila. Please. Sige Mr. Mrs. Gagawin po naman ang lahat sa kanila. Biglang napayakap itong si Mitch kay Jared dahil sa sobrang takot at pangamba. Jared, sana okay lang silang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mitch, relax ka lang. Malaman din natin na totoo. Alam ko naman na matatag at matapang tong mga anak ko eh. Pero Jared, hindi mo maialis sa akin na mag-alala. Napamahal na sa akin sina Sam at Justin. Ikaw bilang kanilang daddy. Hindi pa rin nakabitaw sa pagyakap itong si Mitch dahil sa kanyang sobrang pag-alala sa mga bata. Kalating oras ang lumipas ay muling lumabas ang doktor. Doc, anong balita sa mga anak namin? Mr. Rodriguez, mabuti na lang at agad niyo siyang dinala dito. Nagkaroon sila ng dengue fever. Ang kambal niyong anak, kaya sila nasusuka at nahilo. Kailangan natin silang masalinan ng mga dugo habang maaga pa, Mr. Rodriguez. Sige na, kailangan ko pang pumunta sa ibang pasyente. Kung gusto niyo silang dalawin, pwede naman, pero sa ngayon ay pinatulog ko muna sila. Jared, paano to? Saan tayo makahanap ng similar na dugo nilang dalawa? Panigurado naman akong hindi makatugma ang dugo natin sa kanila. Oo Mitch, kaya ngayon pa lang, kailangan nating makahanap ng type A na dugo para sa kanila. Teka lang, nakalimutan ko. Type A pa lang dugo ko, Jared. Mabuti na lang at naalala ko. Kung ganun Mitch, tara na. Samahan na kita sa blood donor center para makunan ka na ng dugo para sa mga anak ko. Jared, anak ko na rin sila. Samantalang hindi naman, mapakali itong si Dr. Ivan dahil ang babaeng nakita niya kanina, siya yung babaeng nanganak ng kambal 5 taon na ang nakalipas. Ito yung babaeng nanganak ng kambal at pinaniwala nilang patay na ang kambal nitong mga anak. Subalit ang totoo ay buhay pala at malusog ang mga ito noon. Kinausap kasi ng isang matandang babae itong si Dr. Ivan na ibalitang patay na mula sa loob ng sinapupunan ang mga batang iyon at binayaran siya ng 1 milyon para manahimik at itago ang katotohanan. Hindi kasi sang-ayon ang matanda sa pagbubuntis ng kanyang anak. Kaya naman, ginawa ng doktor ang lahat upang ibalabas na wala na ang mga batang ito. Maalala pa kaya ni Mitch na si Ivan ang doktor na nagpaanak sa kanya? Ano naman kaya ang gagawing hakbang ni Ivan para manatiling lihim ang lahat ng ito o ipagtapat ng doktor ang lahat-lahat na hindi talaga pumanaw ang kanyang mga anak? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang eksena sa ating part 4. Abangan bukas.